Praise God. Good morning. Good morning. May your day shine brightly all day. Amen. Amen? Amen. Magliliwanag ang ating araw, bawat araw natin, kapag kasama natin ang Panginoon. Amen. Amen. So, tingnan natin yung pagpatuloy tayo sa ating pinag-aralan, Fearless Faith in Hebrew 11. Tingnan natin yung nakaraang mensahe ng Diyos sa atin. Kung maalala natin, the impossible faith ang pinag-aralan natin in verse 29. At makita natin sa ating napag-aralan nakaraan, the response of faith in impossible circumstances in four ways. Yung mga ginagawa natin kapag nakaranas tayo ng mga imposibleng bagay sa panahon ng ating buhay. Apat na pamamaraan ang ginawa natin. Ang ginawa ng Diyos, God allows His people to face impossible situation, to trust God's purpose. Ang pangalawa. Then, obey God's instruction and believe in God's ability. Amen. Amen. So tayo nagtitiwala na rin sa Diyos, dapat sumunod tayo sa bawat sinabi ng Diyos sa atin. At higit sa lahat, dapat naniniwala tayo sa Kanyang kakayanan. Amen. Amen. So, patuloy tayong mag-aaral sa patungkol sa pananampalataya. Pero ganun pa man, samahan niyo ako sa isang maiksing panalangin bago tayo magsisimula sa bagong pag-aaralan natin. Salamat, Ama, sa iyong mensahe. Patuloy naming hiniling ang iyong banal na Espiritu na patuloy manguna sa aming kalagitnaan, magpaunawa sa iyong salita, magpaintindi, sapagkat sa ganang karunungan namin ay hindi namin kayang intindihin, unawain ang mga espiritual na bagay. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, tunay, Panginoon, maintindihan namin ang iyong layunin sa buhay namin. Salamat, Ama, sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian. Inaangkin namin ang katagumpayan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. So, pagpatuloy tayo sa Hebrew chapter 11, sa Fearless Faith na ating series. Merong kwento patungkol sa isang tao na kung saan andun siya sa sabihin natin supermarket. A man was walking through a supermarket with a screaming baby in the shopping cart. A woman nearby noticed that time and again the man would calmly say, "Keep calm, Albert. Keep calm, Albert." Finally, in admiration for the man's patience, as the child continued to wail, the woman walked up to him and said, "Sir, I must commend you for your patience with baby Albert." To which the man replied, drawing himself up, "Madam, I am Albert." So makita natin isang kwento ng isang tao na andun sa supermarket na merong isang kasama siyang bata na umiiyak sakay doon sa pushcart. At lagi niya sinasabi niya habang sumisigaw yung bata, hindi tumitigil sa pag-iyak. Sabi niya, "Keep calm, Albert. Keep calm." So napansin siya ng babae. Isang babae, nilapitan siya at may payo sa kanya. Sabi niya, "Naway, patuloy mong pagpasensyahan si Bibi Albert," yung bata. Pero hindi alam ng babae, nang tumingin yung lalaki, ay taas no siyang nagsabi na siya ay si Albert. So actually, sinasabihan niya yung sarili niya. Keep calm, Albert. Keep calm. Sa buhay din natin, minsan, kapag merong isang bagay na magandang paraan ng lalaki, sabihan natin ang ating sarili. Kapag may isang bagay na tayong hinaharap na medyo, nawala na tayo ng pasensya. O naiinis na tayo. Maging mahinahon ka, Jomar. Jomar, maging mahinahon ka. Di ba? Isa ba naman yun sa kaloob ko? Pagtitiis, kahinahunan, at isa yun sa mag-uusapan natin. Amen. Amen. Naniniwala ba kayo na isa sa kaloob natin yun? Amen. Yan ang sa kaloob ko. Sapagkat andito sa atin ang banal na Espiritu. Amen. Amen. So isang bunga ng banal na Espiritu yun. Pagtitiis.
Amen. Kaya nga lang minsan sa atin ay hindi natin pinapairal o pinapakilos ang banal na espiritu. Kaya kala natin wala tayong bunga nun. Meron tayong bunga ng pagtitiis. Amen. Eh, parang alanganin kayong sumagot. Praise God! Next po. Kilala ba ninyo itong Cavaliers? Amen. The Cleveland Cavaliers, an NBA basketball team which won their first NBA championship in 2016. For 54 years, they waited to become champion. First time, first professional league in Cleveland to become a champion since 1964. So, isipin mo, naghintay sila ng 54 years bago sila maging champion. Nagsimula sila 1964. So, ang tagal. Makita natin, it was all about patience. Pagtitiis. Wow! Ibig sabihin, ang message natin ngayon ay patungkol sa patient faith. Amen. Meron ba tayong patient faith, mga kapatid? Amen. Nasa bahay, dito sa harapan, meron ba tayong patient faith? Madami. Madami daw. Praise God. So yun ang pag-uusapan natin. Tulad ng sinabi ko kanina, isa sa bunga ng banal na espiritu to. Dapat makita sa atin yung patient na sinasabi. Pagtitiis. Pagtsatsaga. Di ba kapatid niya? Paging mahinahon. Talagang nasa atin yun lahat. Amen. Amen. Tuloy. Lakas na talaga niyong tumawa. Praise God. In Hebrew 11:30, chapter 11, verse 30, by faith the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. So makita natin in Joshua 6:1-20, ang famous na istorya patungkol sa pagmarcha ng mga Israelita tungkol sa Jericho walls. Sa Jericho. So tingnan natin yung text nito. Tingnan natin Joshua 6:1-20. Basahin natin mga kapatid. Pagkakataon, mabasa natin ang salita ng Diyos. Verse 1-20. Sige po, sabay-sabay. Now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. Then the Lord said to Joshua, "See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. March around the city once with armed men. Do this for 6 days. Have 7 priests carry trumpets of rams, horns in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times, with a priest blowing the trumpets. When you hear them sound the long blast of the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse, and the army will go up, everyone straight in." So Joshua son of Nun called the priests and said to them, "Take up the ark of the covenant of the Lord, and have 7 priests carry trumpets in front of it." And he ordered the army, "Advance, march around the city, with an armed guard going ahead of the ark of the Lord." When Joshua had spoken to the people, the 7 priests carrying the 7 trumpets before the Lord went forward, blowing their trumpets, and the ark of the Lord's covenant followed them. The armed guard marched ahead of the priests who blew the trumpets, and the rear guard followed the ark. All this time the trumpets were sounding. But Joshua had commanded the army, "Do not give a war cry, do not raise your voices, do not say a word until the day I tell you to shout, then shout." So we had the ark of the Lord carried around the city, circling it once. Then the army returned to camp and spent the night there. Joshua got up early the next morning, and the priests took up the ark of the Lord. The 7 priests carrying the 7 trumpets went forward, marching before the ark of the Lord, and blowing the trumpets. The armed men went ahead of them, and the rear guard followed the ark of the Lord.
while the trumpets kept sounding. So on the second day they marched around the city once and returned to the camp. They did this for 6 days. On the seventh day they got up at daybreak and marched around the city 7 times in the same manner, except that on that day they circled the city 7 times. The seventh time around, when the priest sounded the trumpet's blast, Joshua commanded the army, "Shout, for the Lord has given you the city. The city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Only Rahab the prostitute and all who are with her in her household shall be spared, because she had despised the scent. But keep away from the devoted things, so that you will not bring about your own destruction by taking any of them. Otherwise, you will make the camp of Israel liable to destruction and bring trouble in it. All the silver and gold and the articles of bronze and iron that are sacred to the Lord and must go to his treasury." When the trumpet sounded, the army shouted, and at the sound of the trumpet, when the men gave a loud shout, the wall collapsed, so everyone charged straight in, and they took Amen. the city. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Amen. So, maganda yung binasa natin kasi maalala natin, yung hindi nagbabasa, mabasa nila ang kwento ng Jericho Wall. So, maalala natin ang kwento nito. What would you think if you were told you were going to go into the promised land and then had to perform this little drama to conquer the first city encountered in that promised land? So, ibig sabihin, pag kayo ano ang gagawin natin, mga Kristiyano, pag kayo ang inutusan, at merong ganitong kwento, na susugod kayo sa isang kaharian, na ang dala nyo ay turutot, di ba? Iikot kayo sa 7 araw, at bawat araw ay iikot kayo, kasama nyo ang nauna yung mga priest, 7 priest, kasunod yung kasama nila yung mga guard, din kasunod yung Ark of the Covenant ng Diyos, na may, siyempre kaya ginamit ang word dito drama, kasi pag-iisipin mo, aatake kayo sa isang karihan, ang dala nyo, meron kayong mga armado, pero ang iba, ang dala ay turutot, yung mga pari na una, may dalang turutot. Siyempre parang sa buhay natin ay mahirap gawin. Amen. Aatak ka sa gyera, pupunta ka sa isang kaharian, lulusog ka, dala mo turutot. Here we are considering the importance of patience and faith. So makikita pala natin dito yung patience and 3 lessons we can learn to help us on our faith journey. Tingnan natin. First, a patient faith follows God's direction. So yun yung makikita nating una. Ang pananampalataya na merong pagtitiis ay dapat sumunod sa instruction ng Diyos. Follows God's instruction. Directions a must for our lives. Hindi lamang sa mga Israelita, maging sa mga Kristiyano ngayon na mananampalataya, kailangan natin yung direction. Kailangan natin yung direction mula sa Diyos. Kung ano yung dapat nating gagawin. So, kailangan mangibabaw yung patient pala nito. Kasi pag pinag-uusapan yung direction mula sa Diyos, ay kaiba ito sa ating pamamaraan. Amen. The people of Israel will given a simple instruction for victory. God direction, tingnan natin. Number 1, God's direction. March around the city, sabi ng Diyos, 1 time for 6 days straight. Sabi niya sa mga Israelita. On the 7th day, they were to march around the city 7 times. So on the 7th circle, the people were to shout, and the Lord would give them the city. So makita natin, ito yung God's direction. Ito yung tinuro ng Diyos na gagawin ng mga Israelita.
Iikot sila, magmarcha, 6 na araw, straight, paikot sa Jericho. Then on 7th day, magmamarch pa rin sila, pero 7 times na. Pang 7 araw, iikot sila. Din sisigaw sila at ibibigay ng Diyos ang syudad na yun. Amen. Yun yung direction ng Diyos sa kanila. So, patient faith follows God's direction. So, pag lulusog ka at yun ang utos sa'yo ng Diyos, parang napakahirap sumunod sa inuutos ng Diyos sa'yo. Amen? Amen. May hawak kang turutot, tapos nagpapaikot-ikot ka pa sa kampo na yun, 6 na araw, 7 araw. So siguro kung wala kang patient na pananampalataya, ay hindi ka susunod. Dahil sa una mo palang ikot, alam na ng kalaban, andyan kayo. Tama yun? Kwentong giyera to eh. Eh kung sa pangalawan yung pag-ikot, isinalubong na kayo ng ano? Sa panahon nun, pana, di ba? Sa panahon ngayon, bomba eh. So mahirap sumunod sa utos ng Diyos. Amen? Amen. Pero ang mga Israelita ay meron silang patient faith. Kaya they follow God's direction. Tayo ba? Kapag may tinuturong direction ng Diyos sa atin, tayo ba ay sumusunod? Kaya nga ang pinag-usapan sa kwentong ito, pinakita ng Diyos, ang mensahe nito ay patient faith. Pananampalataya na may pagtitiis. Kapatid niya, pagtsatsaga, binanggit ko, kahinahunan. Oh. May pagtitiis ka. Wala kang pagtitiis kung wala kang kahinahunan. Wala kang pagtitiis kung wala kang katsagaan. Oh. So dapat ang pananampalataya mo ay may pagtitiis. Susundin mo yung utos ng Diyos. Tulad ng mga Israelita. 6 na araw, 7 araw. Hindi sila sinabihan ng Diyos na direktan yung girahin yan. Magpaikot-ikot muna kayo. At napakahirap nun. Alam na ng kalaban, sa 7 araw, 6 na araw yung paikot-ikot eh. Pang 7, tsaka na lang binigay ng Diyos eh. Kaya tulad ng sabi ko, aatake ka ng giyera at ganun ang gawin mo, parang mahirap. Pero kung meron kang pananampalataya sa Diyos, susunod ka tulad ng Israelita. At hindi lamang pananampalataya yon, meron siyang patient faith. Ang pananampalataya nila ay may pagtitiis kasi umabot ng 6 na araw, 7 araw. Ang hirap. Kasi pag umata ka ng giyera, agad-agad. So nawa, itong kwento ng Israelita ay sinabi ng Diyos sa atin. Dapat meron tayong patient faith sa buhay natin, mga Kristiyano, para to follow God's direction sa buhay natin. Kasi ang tao, lalo na nakakalungkot pag ang Kristiyano ay shortcut. Di ba? Wala siya sa direction ng Diyos, sa pamamaraan ng Diyos. Minsan sa buhay Kristiyano, shortcut tayo. Gusto natin agad-agad. Di ba? Ganun ang kahinaan ng tao eh. Walang pagtitiis. Walang pagtitiis. So, nakakalungkot. So, dapat pala, makita sa ating mga Kristiyano, merong pagtitiis. Sige po, next. Yung pangalawa, a patient faith matures through testing. So, ang pananampalataya na may pagtitiis ay lalago ito sa pamamagitan ng pagsubok. Sa pamamagitan ng subukin ka ng Diyos bilang anak kanya. Ang Israelita ay lumago ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok na ginawa ng Diyos sa kanila. Sa kanilang pananampalataya na may pagtitiis. The Israelites could have been told to march right and to take the city
but had reason not allowing it. Yung sinabi ko kanina. Pwede naman direkta sabihin ng Diyos sa kanila. Umatake kayo, direkta. Girahin nyo. Pero hindi. Dahil may dahilan. May dahilan ang Diyos. Tingnan natin yung reason ng Diyos. God's reason. God's reasons. Number 1, God wanted to test them and their obedience. Pag ating pananampalataya ay walang pagtitiis, walang pagtsatsaga, ay hindi tayo mananagumpay doon sa pagsubok ng Diyos sa atin. Kasi ang dahilan ng Diyos, nais ng Diyos na i-test ang kanilang pagsunod. Nais ng Diyos na subukin sila at subukin ang kanilang pagsunod sa Diyos. Amen. So, ganun ang nais ng Diyos. Pangalawa, God wanted to show His power to the enemy by giving a very confusing battle plan. So, tingnan nyo ito. Nais ng Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang confusing battle plan. So, iba klaseng plano ng Diyos. Isipin mo, turutot dala nyo. O, di ba? So, kapag kilala nyo ang Diyos, kapag kilala natin ang Diyos natin, at magtitiwala tayo sa pamamaraan niya, kung anong pamaraan ng Diyos, paano natin labanan yung mga hinaharap natin sa buhay. Tulad ng mga Israelita, lulusob sila, pero nagtiwala sila sa Diyos. Yung confusing battle plan ng Diyos. Kasi kaya confusing, mahirap mag-iisipin eh. Isipin mo, turutot dala nyo, makipagyera kayo sa isang kaharian. Oh. Pero ang reason ng Diyos, to test them. At ang kanilang ang obedience na sa Diyos. Kaya kung wala kang patient faith, hindi mo masusunod. Hindi ka mananagumpay sa test ng Diyos sa'yo. Hindi mo susundin ang Diyos. Kaya makita natin, lalago ang pananampalataya mo kapag ikaw ay susunod sa Diyos. Kasi sinusubukan ka lang ng Panginoon at nais niyang mahayag ang kanyang kapangyarihan. Tulad ng mensahe nakaraan, He allows impossible thing, di ba? Sa buhay natin kasi may purpose siya at mahayag ang kanyang kapangyarihan. Amen. Yun ang reason ng Diyos. There are several methods of testing God uses sa buhay natin. Tingnan natin. Several methods of testing that God uses. Number 1, failure. Kabiguan. Sa buhay nating mga Kristiyano, pag may failure tayo, kabiguan, ano nangyayari? Pag wala tayong patient faith, ay wala na. Hindi na tayo magta-try. Yung kasabihang, try and try until you Succeed. Kala ko until you die. Di ba? Until you succeed. So, hindi natin magagawa yon kapag wala tayong patient faith. Hindi lalago ang ating pananampalataya kasi pamamaraan ng Diyos yun. Yung failure na yan, para mag-try ka, at pamamaraan ng Diyos, yung patient faith mo ay lumago. Amen? Hindi ka lamang magkaroon ng pananampalatayang may pagtitiis, lalago pa yung pananampalataya mo. Maraming nagsasabing, matured na ako. Wow. Ganun ba kadali ang sabing, sabihin yung word na matured? Ano ba ang sukatan ng maturity ng pagiging Kristiyano? Yung matagal ka ng Kristiyano? 30 years ka ng Kristiyano? O matagal ka ng attendee o church goer, church worker, na para masabi mong malago ka na? Hindi po. Meron nga akong pinangawakang quote na sinabi dito,
Makikita yung maturity ng tao kapag hindi sa mga bagay na, actually, galing yata kay Pastor Gerald yun. Nakuha ko yung sa wow yata, di ba? Hindi ko na matandaan eh. Pero hindi ko makalimutan. Ang maturity makikita, hindi dahil sa nakaunawa ka na, naintindihan mo na, dahil alam mo na yung mga malalaking bagay. Ang maturity daw, hindi ibig sabihin na matured ka na dahil may nalalaman mo na yung malalaking bagay. Kundi, naintindihan mo na, naunawaan mo na yung maliliit na bagay. So hindi ibig sabihin, marami ka nang alam, matured ka na. Matagal ka ng Kristiyano, matured ka na. So ang maturity pala, makikita na matured ka ng Kristiyano kung nakakaintindi ka na, nakakaunawa ka na, naunawaan mo yung maliliit na bagay. Kasi kung hindi mo maunawaan, maintindihan yung maliit na bagay, paano pa kaya yung malaking bagay na yun? So, hindi sukatan yung marami ka nang alam. Di ba? So, actually, yun naman talaga ang pamamaraan ng Diyos eh. Ang ating karakter ang binabago niya eh. Di ba? Karakter. So, makita natin ang methods ng of testing that God uses. Una, ang failure natin. Pangalawa, physical health. Yung mga kalusugan natin. Kapag may sakit tayo, makikita ba nating wala ng Diyos? Hindi na kumilos ang Diyos? Saan yung pagiging Jehovah Rapha niya? Diyos na manggagamot. Hindi ka na ba tatawag sa Diyos? Hindi mo na ba paniniwalaan na ang Diyos natin, si Jehovah Rapha, ang Diyos na manggagamot? So, kailangan nating maintindihan. Ang ating katawang panlupa ay subject to death. Mamamatay itong katawan nating panlupa. At subject to sa sakit, magkasakit to. Kasi, laman lang to. At kung tingnan natin ang mga nakaraan nating pamumuhay, talagang subject to sakit siya kasi mga ginagawa natin, siyempre, pamumuhay natin, sa pamamaraan ng pamumuhay natin, lalo na sa panahon ngayon, lahat ng pagkain ay meron ng ingredients, hindi na, tawag dito, yung natural lang, na pagkain. So, isa yun sa methods ng Diyos, pamamaraan ng Diyos para i-test, gamitin niyang test sa atin, sa ating pananampalataya, kung meron tayong patient faith. At kapag meron tayong patient faith, pamamaraan ng Diyos ito para ito ay lumago. Sige po, next. Emotional stress. Lalo na kapag emotional stress ka, wala ka nang hindi ka na makakausap, lagi ka nang galit, hindi na maintindihan, hindi na makita yung aura ni Lord sa iyo. Amen? Amen. Nung nakaraan pa naman, pinakita sa atin yung smile eh. Yung ganda ng smile. Kapag emotional stress ka, hindi na maka-smile. Kristiyano, huwag mo akong basapin. Nawala na ang pagiging Kristiyano natin. Isa yun sa pamamaraan ng Diyos para i-test tayo. Next. Spiritual battles. Spiritual battles. Ang ating pakikipaglaban is spiritual. So isang ginagamit ng Diyos para ma-test yung ating patient faith to improve, para lumago, to mature. Next po. Stress relationship. Sino bang stress sa relationship nito? Stress ka? Stress ka? Stress tayo? Sa relationship natin? Amen. Dapat hindi. Isang pamamaraan ng Diyos, ginamit ng Diyos, ang kapartner mo, karelasyon mo, kamag-anak mo, para matest yung faith mo kung may patient ba. Baka, yung bunga ng banal na Espiritu, para lumago yung ating pananampalataya. Di ba? Kasi actually, yung na talagang gagamitin ng Diyos sa atin, yung mga may relasyon sa atin. Mahirap naman gamitin ng Diyos sa atin yung wala tayong relasyon. Hindi natin nakita yung tao. Minsan lang tayo
Unang-una dyan, naalala ko yung tukso, pinag-aralan. Hindi naman natutukso ang lalaki at babae sa isang tingin lang, sa isang samahan lang. Actually, ang karamihan sa nahulog ng mga Kristiyano sa tukso, yung nagsasama ng mga Kristiyano. May pinagsamahan, araw-araw nagsasama. Oh, di ba? Hindi naman pwedeng kita mo, matukso ka kagad, talagang ginusto mo yun. Karamihan sa manggagawa ng Diyos ay nahulog sa pagkakasala dahil sa magkasama sila lagi. Di ba? Kaya inavoid nga sa mga Circumstancing. kita mo sa church, kailangan ng opisina ng pastor ay transparent. Di ba? Para pag ano siya, mag-counseling siya, lalo na pag babae, ay nakikita ng lahat. Di ba? Kasi kahit pag may kortina yan, naglalaro na kaagad yung kaaway. Marami na kaagad likhang istorya, lalo na kapag kasi mga pastor kasi guwapo sila. Aray ko, Diyos ko. Di ba? Amen. So, Amen, amen. madaling magawa ng kwento. So, isa yun na stress in relationship na ginagamit ng Diyos to na pamamaraan para lumago ang ating pananampalataya na may pagtitiis. Next po. Okay, last, material or financial hardship or loss. Mga nawawalang bagay sa atin. Mga financial, kahirapan sa pera, material, mga bagay na hinahangad natin. Amen. So, kapag wala kang patient, ay hindi mag-i-improve yung pananampalataya mo. Patient faith. Pag wala kang patient faith. Ang iyong pananampalataya ay kapag gusto mo magic agad, iba pa naman ang pamamaraan ng Diyos. Matatalakay natin sa sunod kung ano ang pamamaraan ng Diyos. Kapag lalo na sa kahirapan ng pera, mga bagay na nawawala sa atin, yung pera na lang. Ang hirap maging patient kung may problema ka sa pera. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Pero laging nagmiminsaya ang Diyos sa atin. Tulad ngayon, nagminsaya ang Diyos sa atin. Ginagamit itong method ng Diyos para i-test ang ating patient faith. To improve, to mature our faith in Him. Amen? Amen. So, next po, tingnan natin yung quote. Sabi ni Rabbi Zacarias, hindi si hindi yung sumulat sa Biblia. I thank the Lord that even though things were so wrong in my life here, I finally was brought to the realization of what all those struggles were about. There are some wonderful things from your faithful past, things with a beauty you may not have realized at the time. Amen. So yung mga kahirapan, mga nangyayari sa buhay natin, minsan hindi natin agad-agad na-realize yun. Nakikita yung kabutihan nun. Maalala niyo yung sinabi ng Romans? All things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Lahat ng tinatawag ng Diyos ayon sa kanyang panukala, lahat ng bagay na naranasan niya, mabuti at masama, ay pinag-ugnay-ugnay ng Diyos. Kasi, sabi, pinapaliwanag ko pa naman sa Bible study namin kahapon. Kasi pag mabuti ang naranasan mo sa buhay mo, natuto kang magpasalamat. Amen. Amen. Kapag natanggap mo ang gusto mong mabuti, may hinihiling ka natanggap mo, natuto kang magpuri. Amen. Amen. Kapag halimbawa, masama naman ang naranasan mo, hindi sinagot ang prayer mo, natuto kang magtiis. Amen. At natuto kang manalangin ulit, ipanalangin ulit. Amen? Amen. Kapag may masama kang nangyayari na inaaway ka, halimbawa, natuto kang magpatawad. Amen? So all things work together for good. Mabuti at masamang nararanasan natin ay meron siyang blessings. Amen? Amen. Hindi sa likod, sa harap natin ilagay. Dapat yung nararanasan natin, hindi inalaw ng Diyos yun kung wala siyang mensahe
At wala siyang purpose doon. Kahirap na naranasan ni Joseph, di ko malimutan eh. Tangka siyang patayin ng kapatid niya. Hinulog siya. Sa tubig na walang balon, ikaw kaya ihulog, hindi ka magpilay-pilay doon. Walang balon na walang tubig. Tapos binenta ka. Binenta ka, habang naglalakbay yun, papuntang Egypt, pinahirapan siya. Kasi alipin siya eh. Alangan namang siya nakasakay. Siyempre yung bumili sa kanya nakasakay. Baka tinulak pa niya o binuhat niya yung mahirap. Tapos nung napunta na siya sa Egypt, binenta pa siya ulit. Panibagong amo. Pero yun ay may kasama sa plano ng Diyos. Merong mensahe at merong kagandahan doon. Kung panghawakan natin yung Romans, sinabi ng Romans, all things work together for good sa mga tinawag niya. Next po. The end results are priceless blessings for the believers. Tingnan natin. In James 1 to 4. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. James 1, 2 to 4. So makita natin, dapat magalak tayo mga kapatid. Kung tayo ay humaharap ng mga pagsubok, sapagkat ang mga pagsubok natin ay magbibigay ito. Alam natin na ito ay test lamang sa ating faith. At kapag na-develop ang ating faith, ay magbubunga ito ng perseverance, pagtsatsaga. Kaya nga sabi ko, kung walang pagtitiis, kung walang pagtsatsaga, walang pagtitiis, hindi ka magtsaga. Walang pagtsatsaga, walang kahinahunan. Mag-develop siya ng perseverance. We realize with joy that trials produce the godly virtue of patience in us. It is one of the 7 fruit of the Holy Spirit. Amen. So itong trials na to sa buhay ng mga Kristiyano ay nagpo-produce ito sa atin ng patience. Amen. At ang patience na yun, alam natin, ay lumalago siya, namumunga siya ng pagtsatsaga. May iba yung pagtitiis, iba rin yung pagtsatsaga. Amen. Wala kang pagtitiis, wala ka rin pagtsatsaga. At pag wala kang pagtsatsaga, wala ka rin kahinahunan. At praise God, tulad ng sabi ko, nasa atin lahat yun. Amen. Amen. Next po. The testing of your faith produce patience. Amen. Amen. Tandaan natin mga kapatid, ang pagsubok sa pananampalataya natin ay nagpo-produce ito ng patience. Kakaiba yung nararanasan ng hindi mananampalataya at ng mananampalataya. Paano ang pagkakaiba nun? Sabi natin, sa mundo ay naghirap din ang mananampalataya, hindi mananampalataya at mananampalataya. Dumaranas din ng sakit ang hindi mananampalataya at mananampalataya. So anong pinagkaiba nun? Sa mga nararanasan ng mga hindi mananampalataya, ay natural lang mararanasan nila. Sabi nila, natural lang. Lahat ng tao ay nakaranas nito. Sabi ng James. So natural lang sa kanila mararanasan bilang tao. Pero sa atin na mananampalataya, merong sinusubukan ang Diyos sa atin. Amen. Pag nakakaranas tayo, ang pinagkaiba lang natin, pareho tayong nararanasan. Naghirap din sa pera. Yung hindi Kristiyano, tayong Kristiyano, ay dumanas rin ang paghirap sa pera. Halimbawa, sa pera, sa sakit. Pari-pariho lang, dumaranas. Pero, sa mga Kristiyano ay may sinusubukan ang Diyos. Amen. Ano yung sinusubukan ng Diyos? Sa mga Kristiyano. Hello. Faith. Ang faith natin. May faith tayo. Sinusubukan ng Diyos para mag-produce ito ng patience. Amen. Pagtitiis. Ang hindi mananampalataya, sabihin lang niya, natural talagang mararanasan ng tao to. Dahil nasa mundo ako eh. Totoo yun. Mararanasan natin lahat. Pero kaiba sa Kristiyano, merong sinusubukan ng Diyos ang iyong pananampalataya para ang pananampalataya mo ay lumago. Amen. Amen. Kaya huwag tayong shortcut.
Next. Tingnan natin ang Jiransky, ang kanyang quote ni Pastor Gerald. Amen. We mature with every passing trial we learn from. Amen. Amen. Lumalago tayo sa mga nararanasan natin. Mararanasan nating mga pagsubok na meron tayong natutunan. Amen. And that growth is what the Christian life is designed for, not stagnation. Amen. Design ng Diyos yun. Hindi yung pagiging Kristiyano mo ay yung stagnation, ano yun? Stagnant? Para kang baradong kanal? O, di ba? Barado. Hindi ka na lumago. Ganun ka na lang, nakakilala kay Kristo. Tumanda ka na, binuntas mo na yung upuan ng church. Nakakilala ka lang. O, sino si Jesus? Savior ko. Hanggang tumanda ka, Savior ko. Yun lang alam mo. O, di ba? Makikita natin. Trials and suffering make us better and mature person, which will make us grow in our Christian faith. Amen. Amen. So, ang pagsubok na yan, suffering na yan, nais ng Diyos para maging mabuting tao tayo at magiging malagong mananampalataya. Tingnan natin, 3 lessons. Isa sa pangatlong lessons na makukuha natin. Patient faith waits for the answer. Amen. Amen. Ang patient faith ay naghihintay ng sagot ng Diyos. The Israelites did as God has commanded. They marched around the city for 7 days. They blew the horns and shouted. They followed through on His guarantee that the walls would fall. They went in and conquered the city. The timing of God, answer is always perfect and is worth waiting for. Tingnan natin ang timing ng Diyos. God has a special timing. Never early, never late. It takes a little patience and faith, but it's worth the wait. Amen. Amen. Makikita natin ang timing ng Diyos. Actually, ang tao kasi gusto natin pag may problema. Kaya sabi ko, shortcut. Iba ang oras ng Diyos, iba ang pamamaraan niya. Never early, never late. It takes a little patience and faith. Amen. Yun God's timing yun. Pag may problema ka, naalala nyo ba sa mga buhay nyo? Hindi agad-agad sinagot ng Diyos. Amen. Kung kailan andun na sa harapan ng problema mo, pak! Sinagot ng Diyos. Iba yung timing ng Diyos eh. Kasi gusto niya magkaroon ka ng pagtitiis. Patient. Meron kang pagtitiis na pananampalataya. Meron kang pagtitiwala sa Kanya. Kasi pag binigay niya agad yan, walang magbabago sa iyo. Walang magbabago sa buhay natin. Naalala ko kanina, patient faith waits for the answer. Kasi yung mga Israelita, sinunod nila yung commanded ng Diyos. Pero bago sila, pag tiningnan mo yung kwento, bago sila makarating doon sa Jericho, ay mayroon pa silang isang lugar na sa likuran ng Jericho, yung lugar na Ai. Di ba? Lugar na Ai, basahin niyo ang kwento, napakaganda. So, pinalusog ng Diyos yun sa kanila para matalo nila ang Jericho sa likod. Habang nagpahabol Joshua nagpahabol, pinasok naman ng naiiwan yung Jericho pa, kaya natalo. Ang lugar na yun, yung mga Israelita doon, merong hindi sumunod sa Diyos. Kagandahan dito sa una, sumunod sila sa Diyos. May kwento doon, bago sila nakarating doon, yung pinasakop ng Diyos yung lugar ng Ai, merong hindi sumunod doon, si Akan, na meron siyang tinagong bara ng ginto, meron siyang tinago na galing doon, sinabi ng Diyos, ang lahat ay para sa Diyos.
Pero kinuha niya ang isang kayamanan. Buong pamilya namatay. At nung lumusob sila, natalo muna sila. Kasi merong hindi sumunod sa instruction ng Diyos. So dapat, sa buhay rin natin, minsan, talo tayo ng problema dahil hindi tayo sumunod sa instruction ng Diyos, sa direction ng Diyos. Meron siya purpose sa direction. Tinest niya yung faith natin para magkaroon tayo ng pagtitiis, para lumago yung pananampalataya natin. So makita natin, pag sure ka tayo, ay merong problema pag hindi tayo sumunod sa pamamaraan ng Diyos. Kasi ang pamamaraan ng Diyos, ang oras niya, ay makikita natin, never late, never early. Tama, tumpak ang kanyang kasubutan, lalo na sa mga problema natin. Huwag tayong shortcut. Kasi minsan sa buhay natin, nabanggit ko kasi, sa buhay natin kapag dumaranas tayo ng pagsubok, gumagawa tayo ng paraan na hindi nakalooban ng Diyos. Amen? Parang si Akan, gumagawa siya ng taliwas sa kalooban ng Diyos. Taliwas sa direction ng Diyos, sa utos ng Diyos. Kaya't nung unang lusob nila, natalo sila. Nung magsisi, namatay sila, inamin ni Akan at buong pamilya nila ay binato. Alam mo ang parusa? Binato sila hanggang mamatay. Kaya nung pangalawa silang lumusob, natalo na nila. So makita natin ang kwento na yon. So God has a special timing. Never early, never late. It takes a little patience and faith, but it's worth the wait. Amen. Amen. Next. Huwag kang magmadali. Sabi nga nila, the best thing in life comes to those who wait patiently. Amen? Amen. Lalo na sa mga dalaga, binata, di ba nagmamadali? Pag nagmamadali, makita natin. Pero kapag hindi ka nagmamadali, sa lahat ng bagay, nagmamadali ako noon. Sa bagay lang. Kasi nga, naki-speaker di ba? Nag-Bible study. Nagmamadali ako pagbili ng tablet. Nakikita ko, kaya pala, hindi tablet ang ginagamit nila. Yung bang iPad kasi, di ba? Siyempre ako, ignorant, wala naman kasi sa panahon ko yan. Yung mga tablet na yan. So, kita ko, tablet pala yung napili ko. Yung pala sa kanila, mga ginagamit ng pastor, iPad, di ba? So, tablet lang sa akin, okay na. So, dahil sa pagmamadali ko, hindi ko hinintay yung kalooban ng Diyos. Nakailang beses ako pagbili ng tablet. Tandaan mo. Ang mga pangalan nun, wala na ngayon, phase out na eh. Yung mga nabibili ko, hindi ko na maalala yung mga pangalan. Meron ka naalala isang pangalan? Art Mobile. Nakabili ako, buy one, take one pa. Para lang talaga, nagmamadali ako. Bigod ako ng Diyos, bibigyan ako ng Diyos niyan. Alam mo, bumili pa ako. Buy one, take one pa, sa alabang ko nabili. Sira kagad. Dalawa talaga nasira. So, sabi ko, pagdating ng panahon pala, cellphone din, ganun. Pag nakakita ako ng cellphone, Kristiyano, siyempre, nakita ko pastor, lalo na napunta ako sa WOW, kita ko si Pastor Manny, pogi tingnan eh. Ganun-ganun na cellphone eh. So, kumukuha din ako ng cellphone. Gusto ko lang, magkaroon din. Alam mo, pagdating ng panahon, paglipas ng panahon, ngayon wala na akong cellphone. Di ba? So, na-realize ko, ang dami kong nadaanan, nagamit, na dinaanan, hindi pa talaga kailangan pala yun. Hindi ko pala talaga kailangan siya. Kaya lang, nagmamadali ako, nawala lang sila lahat. Paglabas ng, yung cellphone na medyo maganda, sa buhay ko, minsan ako nakaroon ng cellphone na maganda. Hindi, yung isa, yung nawala. Asus. Nakakuha ako ng Asus. Asus na kagad, paningin ko, wow! Linaw! Linaw ng camera nun, ganda talaga ng camera niya. Mga kapatid ko, galing yung nasa abroad, talo pa ng cellphone ko. Sa picturan, talagang linaw sa'yo Sabi ng kapatid ko pera ka, praise God. Kasi siyempre pinakita ko, lingkod na ako. Pero makita natin, isang araw, kapag hindi natin hinihintay yung tamang oras ng Diyos, ay mawawalang kabuluhan lahat ng ating pinaghirapan. Hintayin natin yung tamang oras.
tamang panahon. Huli na nang ma-realize ko, ang dami nang nawala, ang dami ko nang ginastos. Tsaka ko na-realize, sa panahon ngayon na wala na ako lahat, sabi ko, hindi ko pa pala talaga siya kailangan. At hindi ko talaga siya kailangan. Kasi hindi talaga ako sanay sa kanya. Kasi nung gumamit na ako ng tablet, nung naghang, pak, dumukot ako ng papel. Doon ako sanay sa papel. Di ba? Doon ako ginagamit ng Diyos. Actually, siyempre mag-improve ka. Pero, hayaan natin ang tamang panahon ng Diyos. Huwag kang magmadali. The best thing in life comes to those who wait patiently. Amen. We price the value of our efforts more. Look at Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Tingnan natin. Better is the end of a thing than its beginning. And the patient in spirit, it's better than the proud in spirit. Amen. Amen. The event of our trials and difficulties is often better that at first time we thought. Surely it's better to be patient in spirit than to be proud and hasty. Hirap muna bago ang sarap, not the other way around. Its places us in high-class company with those in Hebrew 11, preparing us for all the lies ahead, as mentioned in Hebrew chapter 12 verse 1. Tingnan natin. Let us run with the endurance the race that is set before us, fixing our eyes in Jesus, the author and the finisher of our faith. Tingnan natin, sa buhay natin, buhay pananampalataya natin, lagi tayong makatingin, lalo na higit sa lahat. Ibig sabihin, hindi sa pangalang Jesus. Ang ibig ko sabihin, lagi tayong makatingin kay Jesus. Hindi sa mga sticker. Baka isipin natin, lagi tayong makatingin sa sticker na Jesus. Lagi tayong makatingin sa mga spiritual na bagay, makalangit na bagay, na nakapaglalago, nakapagbibigay kalaguan sa ating pananampalataya. Amen. Amen. At higit sa lahat, sa pangalan, sa Panginoong Hesus, na siyang pinagmulan at katapusan ng ating pananampalataya. Yun naman ang dahilan ang Panginoong Hesus Next po, sinabi ni Asmahata, nahirapan ako Mahatma. Mahatma Gandhi. Si Mahatma Gandhi pala. If patience is worth anything, it must endure to the end of time. And a living by faith will last in the midst of the blackest storm. Amen. Amen. So, mahalaga ang patience. Amen. Next po. I-recap natin ating pinag-aralan. The patient faith in Hebrew 11:30. 3 lessons we can glean to help us on our faith journey. Tandaan natin, a patient faith follows God's direction. Hindi yung direction natin. A patient faith matures through testing. So, nagmamature siya sa pamamagitan ng pagsubok na binibigay ng Diyos sa atin. A patient faith waits for the answer. Amen. So, hintayin natin ang kasagutan ng Diyos. Sa mga naranasan natin ngayon, follow lang tayo sa direction ng Diyos. Ano bang direction ng Diyos sa atin? Sa panahon natin ngayon, tinuturo ng mensaheng ito, a patient faith. Patient faith follows God's direction. Sa ating panahon ngayon, paano tayo mag-follow sa direction ng Diyos? Patuloy tayong mamumuhay Kristiyano. Ito yung direction binibigay ng Diyos sa atin. Patuloy tayong tumingin sa Panginoong Hesus. Patuloy tayong manalig sa Kanya. Patuloy tayong gumagawa ng mga bagay na ayon sa Kanyang kalooban. Kasi ang pagsubok na to, naranasan natin, ay magbibigay ng kaluguan sa ating pananampalataya. Amen. At hintayin natin ang kasagutan ng Diyos nito. Merong kasagutan ng Diyos sa naranasan natin ngayon. Amen. Amen. Naniwala ba ka? Naniwala ba tayo? Amen. Merong kasagutan ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin ngayon. Therefore, the challenge for us today's message, tingnan natin ang challenge sa atin. Do you grow impatient with God sometimes in your faith?
Amen? Yes. Yes. Minsan sa ating buhay Kristiyano, hindi pa nga grow eh. Hindi pa nga tayo lumago eh. Ay stagnant pa nga tayo dahil impatient tayo minsan. Di ba? Do you ever feel like He is not working fast enough or hard enough? Amen. Amen. Yung kinakanta natin lagi. Na-feel mo ba sa buhay mong Kristiyano na hindi kumikilos ang Diyos na mabilis? Hindi kumikilos ng Diyos na talagang maigi siyang kumikilos? Para bang sinasabi natin minsan sa buhay Kristiyano na maliban sa hindi siya kumikilos, parang binabaliwala lamang niya tayo. Kaya lang, kapag ganun ang nasa isip natin, ay hindi yun faith. Amen. Finally, let us reflect on this. Tingnan natin reflection sa atin. God wants you to have the patience necessary for your faith to be strong. Amen. So yun lang, patient faith. Patient faith. Una, follow God's direction. Amen. Patient faith. Ano yung sunod? Mature. Matured through testing. Okay. Patient faith, ano yung isa? Wait God's answer. Amen. Kasi ang God wants you to have patient faith. Kasi mahalaga yun, kailangan yun, para ang iyong pananampalataya natin ay lumakas. Hindi lamang mag-mature, lumakas. Pag wala tayong pagtsatsaga, pagtitiis, kapatid niya, kahinahunan, mainipin tayo. Actually, mainipin talaga eh. Diba? Napaka-mainipin. Yun ang likas ng tao. Pero bilang isang Kristiyano, dapat may patience tayo. Amen. Alalahanin niyo yung sinabi ko nung kanina. Nasa atin na ang patience. Amen. Amen. Kasi nasa atin na ang Banal na Espiritu. banal na Espiritu ng Diyos at isa sa bunga niya ay Pahina. pagtitiis, pagtsatsaga, kainaungan, patience. I-allow lang natin ang banal na Espiritu ang maghari sa buhay natin. Amen. I-allow natin. Huwag nating hayaan tayo ang lagi magmaniobra sa buhay natin. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Tayo'y manalangin. Salamat, Ama, sapagkat tunay o Diyos, inalaw mo ang lahat ng bagay upang magkaroon kami ng patience, O God. Dahil ang patience, Panginoon, ay tunay na mahalaga upang ang aming pananampalataya ay lumago at maging matatag, O God. Salamat sa iyong mensahe, Panginoon. Salamat dahil ang patience faith, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin ay susunod sa iyong mga utos, sa iyong direction, God. Maghihintay kami sa kasagutan mo, Panginoon. At alam namin, Panginoon, ang patience faith, Panginoon, ay ginagamit mong Panginoon. Panginoon Isus, na i-test ang aming faith, Panginoon, para mag-grow ito, mag-mature ito, Panginoon. Salamat sa iyong mensahe, God. Pagpalain mo ang mensahe, Panginoong Isus, sa buhay namin, na hindi lamang marinig namin, kundi alalahanin namin, Panginoon, na pinahintulutan mo ang lahat ng bagay upang magkaroon kami ng pagtitiis, pagtsatsaga, Panginoong Yes, Isus, Yes. kainahunan, Yes, upang maging matatag ang aming pananampalataya, dahil gagamitin mo kami, Panginoon, upang maging epektibo kaming manggagawa mo, Panginoon Isus, upang hindi magkulang, Panginoon. Sinabi ng James, O God. Salamat, Ama. Salamat sa iyong mensahe. Pagpalain mo ito sa lahat ng nakakarinig na magbigay ng kalakasan sa bawat pananampalataya ng bawat isa. At pagpalain mo rin, Panginoon, ang patuloy naming pamumuhay dito sa Santa Rosa. Patuloy mong ilayo, Panginoong Isus, ang iyong mga anak sa pagkahawa sa coronavirus. Dalangin din namin, Panginoon, sa hinaharap naming pandemic sa buong mundo. Mula dito sa Santa Rosa,
sa Pilipinas at sa buong mundo, God. Nawa makalaya na, Panginoong Isus. Yes, Lord. Sa sakit na ito, God. Ikaw ang Diyos ng kalayaan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. All-powerful God. Ikaw ang Diyos na nagkontrol ng lahat ng bagay sa mundong ito. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Isus. Yes, Lord. Name above all name. Jesus, the name above all name. In the name of Jesus, merong kapangyarihan. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon. Bumalik ka, coronavirus, kung saan lugar ka nararapat. Saan kang lugar nagmula? Sa kailaliman ng mundo ito. Yes. Sa lugar ng impyerno. Sapagkat ang Diyos namin ay Diyos na nagbibigay buhay, Hallelujah. Diyos ng kagalingan, hindi Diyos ng kamatayan. Salamat, Ama! Salamat sa iyong Misay. Patuloy mong bigyan ng karunungan, kaalaman ang aming Presidente, Panginoong Isus. Maging ang aming bawat mayor, Panginoon. Hindi lamang mayor ng Santa Rosa, bawat mayor sa buong Pilipinas, at maging sa buong mundo lahat ng nanungkulan, na mapamahalaan ang bawat lugar nila, Panginoon, nang ayon sa iyong kalooban. At nawa, O Diyos, patuloy namin tinataas ang mga taong ginagamit mo, doctors o scientists, nalilikha ng bakuna, Panginoon, o ng gamot ng sakit na ito. Nawa, Panginoong Isus, matuklasan na nila. Give them wisdom, Panginoon. Yes, Lord. Give them wisdom, God, na nagmumula sa iyo. Walang imposible, Panginoon, sa iyo. Walang mahirap gawin ng Diyos. At tuloy namin dinideklara ang lahat ng bagay na naranasan namin sa mundong ito, maging sa kasalukuyan na pandemic na ito, lilipas lamang ito. Sapagkat ang mananatili ang salita ng Diyos. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon. Patuloy mo rin patatagin at hipuin ang lahat ng iyong mga anak sa gitna ng pandemic na ito, na magkaisa, mabuklod sa isang pananampalataya, sa isang paniniwala na tumawag sa iyo, Panginoong Isus. Ikaw ang kagalingan, ikaw ang kasugutan, Panginoong Isus. Salamat, Ama. Salamat, Panginoong Isus. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang kalulhatian sa gawain ito. Salamat sa katagumpayan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.